Sabi nila, pag binato ka raw ng bato, batuhin mo rin ang tinapay. Ngunit paano naman gagawin yun ni Mercedes kung ang namamato na sa kanya ay ang mismong tadhana? Na imbis tulungan siya nito na umayos ang buhay niya ay tila lagi pa siya nitong inilalagay sa alanganing sitwasyon. What the hell? Halos mapatalon sa gulat si Mercedes nang bigla na lang sumigaw mula sa likuran niya at nang lingunin niya ito ay ganun na lang yung takot na naramdaman niya. Si Callum, ang boss niya at may-ari ng penthouse na pinaglilinisan niya ngayon. Sir, nakauwi na po pala kayo? Nauutal na sabi naman niya habang nagmamadaling lumabas ng study room nito. Alam niyang sa mga puntong ito ay mapapahamak na siya dahil nahuli siya nitong nasa loob ng silid na yun. Bagay na mahigpit nitong ipinagbabawal na pasukin niya. Ano po, hindi ko po sinasadyang pumasok dito sa study mo. May narinig lang po kasi akong nabasag kaya napilitan akong pasukin. Paliwanag niya, ngunit galit na talaga ito sa kanya. Na itinuro na lamang nito ang pintuan ng penthouse sa kanya. You are fired. I don't ever want to see your face in my house, nor in my company. Sigaw pa ulit nito sa kanya. Hinawakan pa siya nito sa braso tsaka hinila palabas ng penthouse nito. Sir, sandali naman. Hindi ko naman intensyon na... Hindi na niya nakompleto pa ang sasabihin nang pagsarahan na siya nito ng pinto. Natulala naman siya doon habang pinoproseso ng utak niya ang nangyari. Tila ba bigla na lang tumigil ang mundo niya at habang gano'n naman yung pakiramdam niya, ay isa-isang tumatakbo sa isip niya ang mga problemang haharapin niya kung sakaling mawawalan talaga siya ng trabaho. Hindi lang kasi pagiging cleaner sa penthouse ni Callum ang trabaho niya. Tindera at cleaner din siya sa kumpanya na pagmamay-ari nito. At hindi pwedeng mawala sa kanya ang mga trabaho niyang yun dahil may mga kapatid siyang binubuhay at may mga utang pa siyang binabayaran. Mga utang na hindi naman siya yung gumawa, kundi ang yumaon niyang mga magulang. Kaya naman kahit pa sinabi na ni Callum, ang boss niya, na si Sante na siya, ay nagbakasakali pa rin siyang pumasok kinabukasan, na tindera sa kantin at tagalinis din kasi siya ng kumpanya nito. Ngunit bago pa man siya makapasok sa loob mismo ng company building ay hinarang na agad siya ng guard sa may lobby. Pasensya na Mercedes, pero may memorandum na pinababa kagabi na hindi ka na raw pwedeng pumasok dito sa loob. Sabi sa kanya ni Fred, isa sa mga security personnel ng kumpanya. Bakit naman Kuya Fred? Tanong naman niya kahit alam niya na yung dahilan. Tanggal ka na raw. May ginawa ka raw kasing hindi maganda kaya immediate yung termination mo. May ginawang hindi maganda? Hindi totoo yun. Wala akong ginagawa. Tanggi niya. Ngunit umiling lamang ito sa kanya. Pasensya na talaga Mercedes pero hindi namin pwedeng baliwalain yung memo. Baka pati kami mawalan ng trabaho. Sabi na lamang nito sa kanya. Napahugot naman siya ng malalim na hininga at tumango na lang. Naiintindihan ko Kuya Fred. Malungkot na saad na lang niya at saka tumalikod na para umalis. Habang naglalakad naman siyang papalayo, ay mabigat ang bawat hakbang. Dala na rin ang iniisip kung saan siya huhugot ng lakas at ng pera para matustusan ang mga kailangan nilang magkakapatid. Grabe naman kasama ang ugali ng Callum na yun. Parang yun lang naman. Isang beses lang naman akong nagkamali. Pero buong buhay ko na yung siningil niya. Daig ko pa yung nagnakaw at pumatay sa tindi ng parusa niya. Naiiyak niyang saad sa hangin. Pero hindi siya pwedeng sumuko na lang basta, lalo na't may mga umaasa sa kanya. Kaya naman kahit hindi sigurado, ay lakas loob siyang nagmarch siya pabalik at pumuslit sa parking lot para makapasok sa loob ng building. Buti na lang ay tila sa mga security personnel lang pinakalat ang memo na si Sante na siya. Kaya kahit na marami na ang nakakita sa kanya sa loob ay hindi man lang siya pinagtutuunan ng pansin ng mga to. Hey you! Bigla ay may tumawag sa kanyang isang babae. Napalingon naman siya at itinuro ang sarili. Ako? Yes, you. Sino pa ba sa tingin mo? Ikaw lang naman yung cleaner na nandito sa floor ngayon. Mataray na sagot pa nito sa kanya. Hindi naman ako nandito para... Bilisan mo na! Kailangan ko nang malinis tong boardroom agad bago magsimula yung meeting. Putol pa nito sa sasabihin niya. Imbis naman na makipagtalo pa ay sumunod na lang siya. Iniisip na lang niya na farewell linis niya yon para sa kumpanya bago siya tuluyang patalsikin ni Callum. Mabilis niyang ginawa ang inuutos nito at nang matapos
ay agad din siyang umalis. Alam niya kasing kasama si Callum sa meeting na yon. Kaya kailangan niyang makausap naman agad ito bago pa man yun magsimula. Paglabas niya ng boardroom ay dumiretso agad siya sa office ni Callum para makausap ito. Wala sa pwesto nito ang sekretary nitong si Yael, kaya dumiretso na siyang kumatok sa pintuan ng office. "Come in." Dinig niyang anyaya nito sa kanya. Humugot naman siya ng pinakamalalim na hininga na kaya niyang gawin bago sa tuluyang pumasok sa loob. Pagkakita naman ni Callum sa kanya, ay agad na nagkasalubong ang mga kilay nito. "You're already fired. Why are you still here?" Malamig na tanong nito sa kanya. "Gusto lang sana kitang makausap, sir." "I don't have time to waste, miss. So just leave." Umiling siya. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo pinapakinggan yung paliwanag ko, sir." Tinaasan naman siya ng kilay nito bago inabot ang intercom. Alam naman na niya agad kung ano ang gagawin nito. Kaya mabilis siyang tumakbo para agawin ng telepono na hawak na nito. "Sir, maawa ka naman sa akin. May mga kapatid akong binubuhay," sabi niya habang nag-aagawan sila sa telepono. "Let go or I will throw you out of this building." "Hindi ko naman kasi sinasadyang pumasok sa study mo. Sabi ko naman sa iyo eh. May narinig akong nabasag kaya napilitan akong pumasok para linisan sana. Tsaka ano bang meron doon? May gold ba doon? Wala naman akong nakita." Paliwanag niya kahit hindi naman yun hinihingi ni Callum. Sinamaan naman siya nito ng tingin. "Hindi na magbabago ang isip ko. You are still fired." "Sir naman, hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Magugutom yung mga kapatid ko." "That's none of my concern. So now, leave before I call the cops." Malamig na sagot nito tsaka siya tinulak. Natumba naman siya at napasalampak sa sahig. "Ang sama ng ugali mo!" Hindi na niya napigilan pang sabihin. "Yes, I am aware of that." "Alam mo, pero hindi ka pa rin nagbabago?" "I am not a people pleaser." Sagot nito sa kanya tsaka muling pinindot ang intercom. Sa pagkakataon naman na yun ay wala na siyang nagawa kundi ang panoorin na lang ang ginagawa nito. Kahit pa dumating na ang mga security para kalad ka rin siya paalis. Hindi pa rin siya magpapatalo dahil bago siya tuluyang makaladkad palabas sa opisina nito, ay hinubad niya kaagad ang suot niyang sapatos at binato sa binata na tinamaan naman ng diretso sa noo. "Ang sama-sama ng ugali mo! Nasa lupa ka pa pero sinusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno!" Sigaw pa niya bago tuluyang mawala sa paningin nito. Samantala hindi pa rin makapaniwala si Callum sa nangyari. Hindi dahil sa gulo o eskandalong ginawa ni Mercedes, kundi dahil sa kahinaan ng seguridad ng kumpanya niya. Kung paanong basta na lang itong nakapasok sa loob ng office niya nang wala man lang humaharang. Para po sa noon niyo, sir." Alanganing sabi ni Yael habang inaabot sa kanya ang cold compress. Nagpipigil ng galit na inabot niya naman yun. "Nasaan ka kanina?" "Nasa 5th floor po, sir. Binaba ko po yung mga dokumentong inutos niyo." Sagot pa nito. Napahugot naman siya ng malalim na hininga at napailing. "Anong pangalan ng babaeng yun?" Tanong na lamang niya. "Mercedes Pintor, sir. Hanapin mo sa..." Diretsong utos niya. Tumango naman si Yael. "Kakasuhan niyo po ba siya, sir?" "Sabihan ko na po si Attorney Cruz." "No. Hanapin mo siya at sabihin mong I'm giving her another chance to work with me." Napatingin sa kanya si Yael. Nagtataka marahil sa kung ano yung motibo niya. Ngunit nang taasan niya ito ng kilay, agad na lang itong tumango. "We'll do it immediately, sir." "Good." Sagot niya. Sabay kumpas ng kamay bilang paalis. Tahimik namang lumabas si Yael sa opisina niya. Napatitig naman siya sa isang pares ng sapatos na naiwan sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang sapatos na ibinato sa kanya ni Mercedes. At sa unang pagkakataon, may babaeng nakaagaw ng atensyon niya. Hindi dahil sa alindog, kundi sa iisang sapatos at matapang na pagtanggi. Unusual? Oo. Pero kung saan may gulo, naroon din ang kanyang kuryosidad. She walks out like a storm. Leaves behind chaos in my mind. And her damn shoe. Natatawang bulong niya habang muling bumalik sa trabaho. Hindi naman siya nainip sa paghihintay sa pinapagawa niya kay Yael. Sa loob lamang ng isang araw, nahanap na ni Yael ang tinitirhan ni Mercedes at naipaabot na rin ang mensahe niya. Pagbalik naman nito ay agad siyang nagtanong. "How was it, Yael?
Nasabi ko na po yung gusto niyong iparating, sir. Sagot naman nito. And what did she say? Saglit na tumigil si Yael. Halatang nag-aalangan kung sasagutin ang tanong niya. Anong sagot niya, Yael? Tell me. Ulit niya. Naiinis dahil sa inip. Wala naman po siyang sinabi, sir. Bukod sa puro mura. Napakunot naman siya sa narinig. Mura? Tumango naman si Yael, saka isa-isang binanggit ang ilan sa mga pinagsasasabi ni Mercedes. Imbis na mainis, napangiti na lamang si Callum. Sa halip na mabawasan, lalo pang tumindi ang kanyang paghanga. Mercedes had guts at hindi lang basta tapang. May pride, may paninindigan. Anya sa isip niya. She was that tough, ha? Napangisi niyang saad. Gusto niyo po bang balikan ko siya para makausap? Kukumbinsihin ko po siya. Umiling naman siya. No need. Let's just wait. She'll be back. Crawling for my help. Sige po, sir. At para makasiguradong babalik nga ito, gumawa siya ng sariling paraan. Pina-blocklist niya si Mercedes sa lahat ng mga kumpanya, maging sa mga maliliit na tindahan. 2 araw lang ang lumipas ay bumalik si Mercedes sa opisina niya. Eksakto sa araw na inaasahan niya. Sa kabilang banda ay hindi maiwasang mapaisip ng mabuti si Mercedes pagkatapos niyang marinig ang gustong sabihin ni Yael. Hindi niya alam kung dapat niya bang paniwalaan ang sinasabi nitong gusto siyang makausap ulit ni Callum para bigyan ng trabaho o baka inuutulang siya nito para pumunta siya doon at ipadampot na lang siya nito sa mga pulis. Ilang araw niya ring pinag-iisipan yon bago siya nagdesisyon na subukan ang sinasabi nito. Kaya kabado man ay bumalik na rin siya sa kumpanya para makausap ito. I'm glad you're back, Mercedes. Salubong sa kanya ni Callum. Nagulat pa siya na alam na nito ang pangalan niya. Totoo ba yung sinasabi ni Yael? O offeran mo raw ako ng trabaho? Diretsong tanong naman niya. Yeah, that's true. Take a seat so we can discuss it now. Sagot naman nito tsaka sa inaya na maupo sa sofa sa loob ng office nito. Sumunod naman siya at naupo sa kaharap nitong pang-isahan na sofa. Anong trabaho naman yung iaalok mo sa akin? Do you really want another chance? Imbis ay tanong pa nito sa kanya. Oo, kahit anong trabaho, basta't legal, basta't marangal. That's good. I have one job to offer to you. But are you sure you can take it? Opo, sir. Hindi ako basta-bastang sumusuko. Dahil kung gagawin ko yan, magugutom yung mga kapatid ko. Sagot niya. Nag-iba na yung tono ng pakikipag-usap niya. Fine. I'll give you another job. But it won't be the same as before. Nagulat naman siya. Iba na? Anong ibig niyong sabihin, sir? I want you to work for me directly as my personal maid. Paliwanag pa nito. Personal maid? Ano yan? Sa bahay niyo lang ako maglilinis? All around the ba ako niyan, sir? Pero kailangan ko yung katulad ng dati, sir. Marami kasi akong responsibilidad. Hindi kaya ng sahod ng isang trabaho lang. Natawa naman ito dahil sa sinabi niya. That's not what I meant, Mercedes. Kung hindi ganun yun, ano? Kunot noong tanong niya. I want you to be my personal maid. You'll stay close to me. Sa bahay, sa condo, sa kung saan naroon ako. And when I need something, anything, you'll give it. Napaawang naman yung labi niya. Sir, iyang sinasabi niyo ba ay... I'm not forcing you, Mercedes. You have a choice. Accept it and stay, or decline my generous offer and leave. Sira ulo ka ba? At anong generous offer? Ang kapal din naman ng mukha mo, sir. Hindi lahat ng mahirap kaya mong bilhin. Hindi lahat ng nanlilimos ng trabaho. Ibinubugaw yung sarili. Tinawanan naman siya nito. And yet you're here. Still standing in front of me. Why? Do you want to hear how much I will pay you? 100,000, Mercedes. Hindi naman siya nagpatinag. Sa'yo na yung pera mo. Desperado lang ako kanina, kaya ako pumunta dito. Dahil akala ko maayos na trabaho yung ibibigay mo sa akin, na makakatulong sa amin ng mga kapatid kong umaasa sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, na ibibenta ko na yung sarili ko at yung buong pagkatao ko, sa tulad mong mapang-abusong mayaman. Mapang-abuso? Di ba't binigyan pa nga kita ng pagpipilian? Sa mundo ng negosyo, Mercedes, lahat may presyo. Some people sell time.
sell talent, some sell loyalty. What makes you think purity is exempt, huh? Sira ulo ka pala eh. Respeto, sir. Hindi yun nabibili ng katulad mong kinainan ng pera yung buong sistema. Bakit nga ba kasi pumunta pa ako dito? Then get out. Taboy naman ito sa kanya. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan dahil talagang aalis na ako dito. Sagot naman niya tsaka tuluyan ng umalis. Pakiramdam niya ay nagsayang lang siya ng oras sa pagpunta niya kay Callum. Umaasa pa naman din siya na kung hindi man siya pababalikin ito sa trabaho, ay bibigyan naman siya nito ng ibang trabaho. Yun pala, ay kabastusan lang pala yung inaalok nito sa kanya. Sira ulong yun? Gagawin pa akong pokpok? Nanggigigil na bulalas niya pa. Ngayon naman na alam na niyang wala na siyang aasahan pa kay Callum, ay mas minabuti na niyang humanap ng bagong trabaho. Subalit lumipas ng 1 linggo, ay wala pa rin siyang mahanap na mapapasukan. Walang tumatanggap sa kanya dahil kung hindi man walang hiring, ay underqualified naman siya. Ate, busy ka ba? Tanong sa kanya ng kapatid na si Lori nang maabutan siya nitong abala sa pagtitingin ng mapapasukan na trabaho sa dyaryo. Hindi naman. Bakit ba, Lori? May project kasi kami sa school. Group project siya. Gagawa kami ng model ng solar system. Kailangan lang sana namin ng kaunting tulong sa materials. Mga 200 lang, kung okay lang. Natahimik naman siya at napaisip kung magkano pa yung laman ng wallet niya. Pero kung alangan ate, okay lang talaga. Hahanap ako ng ibang paraan. Baka makiusap ako sa teacher o sa classmates ko. Sabi ulit ni Lori nang napansin ang pananahimik niya. Umiling naman siya. Hindi, wag na. Ako nang bahala. Bibigyan kita. Sigurado ka? Parang ilang araw ko na rin kasing napapansin na laging may malalim kang iniisip ate. May problema ka ba? Napahugot naman siya ng malalim na hininga. Tinanggal sa trabaho, pero ayos lang. Nakakahanap din ako ng kapalit. Ha? Bakit di mo naman sinabi, ate? Dahil hindi nyo naman kailangan pang malaman yung tungkol doon. Ang gusto ko ay mag-concentrate kayo sa pag-aaral nyo. Yun lang yung gusto ko para sa inyo. Anya tsaka binalingan ang dalawa pa niyang mga kapatid na nakikinig lang sa pag-uusap nilang dalawa ni Lori. Pero kailangan nating magtipid, ate. Hindi na muna ako sasali sa project. Sasabihin ko na lang sa teacher na pinutol naman niya agad yung sinasabi nito. Hindi mo gagawin yan, Lori. May natitira pa naman akong 1,000. Pagkasahin na lang muna natin hanggang sa makadiskarte ako ng pera. Naiyak naman si Lori. Ate, sorry. Sana hindi na lang ako humingi. Huwag kang ang ganyan. Mas gusto ko yung wala ako pero meron kayo. Basta pangako nyo sa akin pagdating ng panahon, sisiguraduhin nyo na hindi nyo pagdadaanan ng buhay na ganito. Gusto kong gawin nyo lahat ng makakaya nyo para maging maayos at maganda yung buhay nyo sa hinaharap. Pangaral pa niya. Promise ate, mag-aaral kami ng maayos. Pagbubutihin namin para kapag nakapagtapos na kami na yung bahala sa'yo. Pangako nito tsaka siya niyakap. Ganon din ang dalawa pa niyang kapatid na sina Makmak at Jeannie. Niyakap siya ng mga ito at sapat naman na yon para sa kanya para muling mabuhayan at lumaban palalo sa hamon ng buhay. Subalit tila napakailap na talaga sa kanya ng pagkakataon dahil halos 1 buwan na ay wala pa rin talaga siyang makuhang trabaho. Kaya naman kahit labag sa loob niya ay wala na siyang nagawa kundi ang ibaba ang pagkatao niya at lakas loob na pumunta kay Callum para tignan kung bukas pa rin yung alok nito sa kanya. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Callum ang mapangising aso nang makita ang dahan-dahang pagpasok ni Mercedes sa kanyang opisina. Well, look who's finally came crawling back. Sa lubong niya, puno ng panunuya. Hindi man lang natigilan si Mercedes. Matapang siyang tumingin sa mga mata niya. Nandito ako para tanggapin yung alok mo. Wala nang patumpik-tumpik na sabi pa niya. Of course you are. I know you would. Sagot naman niya. Bahagya pang natawa. Desperation has a funny way of bending even the most stubborn necks. Wala akong pakialam sa kung ano man yung sinasabi mo, sir. Mariing sagot naman ito. Nandito ako dahil kailangan kong mabuhay. Kailangan kong maipakain sa mga kapatid ko. Napataas kilay naman siya. Touching. Very noble of you, ha? Starving siblings, the classic motivator. Tumingin ito ng masinsinan sa dalaga. So,
Does that mean you're ready to be mine now, Mercedes? Completely. No more tantrums? Hindi mo ko pag-aari kahit kailan. Kahit anong sabihin mo. Kahit anong gawin mo. Is that so? Anya, at nagkibit balikat. Yet here you are, walking into my office, accepting my terms. That sounds a lot like surrender to me. Kung yan yung tingin mo, bahala ka. Pero kahit kailan, hindi mo mabibili yung respeto ko. Oh, sweetheart. Mapanukso niyang bulong. I am not buying your respect. I don't need it. I just want your obedience. Susunod ako sa gusto mo. Basta masiguro ko lang na hindi ako lugi sa sitwasyon na to, sir. Malamig na sagot pa ni Mercedes. Bahagya naman siyang ngumiti at sumandal sa kanyang upuan. Pinaglalaruan niya ang hawak na ballpen habang pinapanood ang bawat ekspresyon ng mukha ni Mercedes. Alright, anya sa wakas. May bahid ng kasiyahan ang tono ng pagsasalita niya. Let's talk terms, since you're so worried about not being taken advantage of. Hindi naman natinag si Mercedes. Ayokong may pabor. Walang utang na loob. Trabaho lang. Kung ano yung nasa kontrata, yun lang yung susundin. Tumango naman siya. Hindi pa rin naalis ang mapang-asar na ngiti sa mga labi nito. Of course, everything would be written. Fair and square, Mercedes. And just so we're clear, I still make the final call, don't I? Basta malinaw yung usapan, wala akong reklamo. Pero kapag nilabag mo, lalaban ako. Sabi nito sa kanya. Napatawa ulit siya tsaka dahan-dahang tumayo. Lumapit siya kay Mercedes. You've got guts. I'll give you that. Anya sa tumingin ng diretso sa mga mata nito. But I hope that bravery doesn't fade once you're working under me. Hindi ko ugali yung basta-basta na lang sumusuko, sir. Pero kung aapak-apakan mo lang yung pagkatao ko, ay wag mong aasahan na mananahimik ako. Matapang na sagot naman ito sa kanya. Sandaling natahimik naman siya habang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi yun dahil sa galit, kundi dahil pagkabighani sa tapang na pinapakita ni Mercedes sa kanya. Then we have a deal. Saad niya tsaka nilahad kay Mercedes ang kamay niya. Saglit na tinignan niyo ni Mercedes bago tinanggap. May kasunduan tayo. Pero tandaan mo, sir, hindi ako ang matatalo. Napangisi ulit siya. I like that fire. But let's see how long you can keep it burning. Saad naman niya. Sa kabilang banda, hindi pa rin mapigilan ni Mercedes ang magdalawang isip kung tama nga ba ang naging desisyon niya. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang gutom na mukha ng mga kapatid niya, si Makmak na laging humihigop ng tubig para lang makalimutan ng gutom, si Jeannie na walang baon sa eskwela, at ang galit na boses ng mga maniningil na halos sirain ang pintuan ng bahay nila. Pakiramdam niya ay wala siyang ibang tamang pagpipilian kundi ang tanggapin ang alok ni Callum. Ayos lang yan, Sedes. 3 buwan lang. Pagkatapos nun pwede ka nang umalis kay Callum at magsimulang muli. Bulong niya sa sarili habang pinipilit ang lakas ng loob. 3 buwan lang ang nasa kontrata nila ni Callum. 3 buwan ng pagiging personal maid nito. Ngunit kahit ganun lang kaiksi ang magiging trabaho niya sa binata, ay pakiramdam naman niya ay panghabang buhay na sentensya ang pinasok niya. Kinabukasan, maaga siyang naghanda para hindi mahuli sa unang araw niya sa trabaho. Ipinangako niya pa sa sarili na kahit gaano pa ka-awkward, kahit gaano kahirap, tatapusin niya ang unang araw nang hindi sumasabit. Good morning, sir. Bati niya kay Callum pagdating niya sa penthouse nito. Good morning. Bati nito sa kanya na kasing lamig ng hangin sa aircon. Have you eaten breakfast? Tanong pa nito sa kanya. Tumango naman siya. Tapos na po, sir. May gusto po ba kayong ipagawa sa akin ngayon? Umiling naman ito. None yet. Relax yourself for now. Napako sa kinatatayuan si Mercedes. Relax? Gusto niya sanang tanungin kung tama ba ang dinig niya, pero pinili na lang niyang sundin. Umupo siya sa gilid na sofa habang pinapanood ang binata na tahimik na nagpe-prepare ng almusal nito. Matapos nitong kumain ay nilapitan siya nito. Napatayo naman siya at naghanda na ng pwedeng ipagawa nito sa kanya. I have 3 meetings today, so I'll probably stay the whole day in my study. There's food in the fridge. Just help yourself if you get hungry. Nito. Tumango naman siya.
Anong gagawin ko naman habang nasa loob ka? Already told you, Mercedes. Sagot naman ito. Wala ka pang sinasabi, sir. I said, relax yourself. Napakunot noo siya. Yun na yun? Yun lang yung gagawin ko? Eto naman yung tumango sa kanya habang nagsusuot ng relo. Yes, I'll be busy today. Napabuntong hininga siya. Anong klaseng trabaho naman tong wala akong ibang gagawin kundi yung mag-relax? Tinaasan naman siya nito ng kilay. Bakit? Naiinip ka na ba? Tanong naman ito sa kanya. Nagulat naman siya ngunit hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa lengguwaheng ginamit nito. Gusto niyang sabihin na marunong naman pala itong magtagalog pero pinapahirapan siya nitong intindihin ang kaka-English nito sa kanya. Dapat nga ay magpasalamat ka dahil marami akong dapat gawin ngayon. Dahil kung hindi, sigurado kong galit na galit ka na lalo sa akin ngayon. Dagdag pa nito. Napairap naman siya ng makabawi sa pagkagulat. Magtrabaho ka na nga lang, sir. Sabi na lamang niya. Tinawanan naman siya nito at umiling. Haharapin kita pag natapos ka yung lahat ng mga kailangan kong gawin, Mercedes. Sa ngayon, i-enjoy mo muna yung pagpapahinga. Dahil sisiguraduhin kong hindi mo na magagawa yun sa susunod. Sabi pa nito bago siya iwan itong mag-isa sa gitna ng salas nito. Lumipas naman ang unang araw niya nang ganun lang ang nangyari. Wala siyang ginawa kundi ang tumulala sa ere dahil wala man lang iniutos si Callum sa kanya. Kinabukasan, ganun na naman. Pakiramdam niya tuloy ay pinaglalaruan lang siya ni Callum. Kaya naman sa ikatlong araw na niya bilang personal maid nito, ay hindi na siya nakatiis, kundi kumprontahin ito. Sir, pwede ko ba kayong makausap? Panimula niya. What is it? Tanong naman ito. Pinagtitripan mo lang ba ako? Diretsong tanong nito. I'm busy. Ano naman kung busy ka? Singhal niya. At sa pagkakataong ito ay tumaas na talaga ang emosyon niya. Kung hindi mo rin lang ako kailangan, sana sinabi mo na lang agad para hindi ako nagpapakatanga dito. Natawa na lang si Callum. Hindi yung masayang tawa, kundi yung mapanukso at may halong hamon. Did you forget what you are here, Mercedes? Tanong pa nito sa kanya. Natigilan siya, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo niya. Nanigas din yung katawan niya sa kinatatayuan nang maalala niya kung ano ang definisyon ng salita na yun sa kontrata nilang dalawa. You're not here to clean or to cook. You're here to be available when I need you. Personal maid, remember? Patuloy pa nito. Malambing ang tono pero malamig sa ilalim. And my definition of that is someone who fulfills my personal needs. Whatever, whenever. Pero kung naiinip ka na, sige. Ipapakita ko sa'yo kung anong klase ng trabaho yung pinasok mo. Sabi pa nito, tsaka tumayo mula sa kinauupuan nito at lumapit sa kanya. At bago pa man siya makapag-react, ay nahawakan na siya nito sa bewang. At ang labi nito ay nasa labi na niya. Mariin at agresibo siyang hinahalikan. Samantala, pakiramdam naman ni Callum ay unti-unti siyang nilalamo ng damdaming matagal na niyang pilit iniiwasan. Habang hinahalikan niya si Mercedes, para siyang nawawala sa sarili. Tila bang may ginising itong bahagi sa pagkatao niya na buong akala niya'y matagal nang natulog. Damn it. Bulalas niya nang hindi niya maalis yung butones ng blouse ni Mercedes. Sa inis at pagkasabik, ay binigla niya yon dahilan para sumabog ang lahat ng butones sa damit ng dalaga. Ang damit ko! Gulat na reklamo naman agad ni Mercedes at mabilis na hinawakan ang laylayan ng blouse nito ngayon ay nakabukas na. I'll buy you a new one tomorrow. Mariin naman itong sagot. Halos hindi mapakali habang muli niyang inabot ang labi nito. At sa muling paglalapat ng kanilang mga labi, tila tuluyan na siyang natangay ng agos. Hindi na niya alam kung alin ang tama at mali. At kung hanggang saan ang kaya niyang kontrolin. Basta ang alam niya, gusto niyang maramdaman si Mercedes. Gusto niyang angkinin ng sandaling yun. Natauhan na lang siya ng kapwa na sila nakahiga sa mahabang sofa sa loob ng kanyang study. Tahimik si Mercedes. Nakatalikod habang bahagyang natatakpan ng suot niya kaninang puting polo. Nasaktan ba kita? Malamig na tanong niya habang yakap-yakap ito mula sa likuran. Hindi naman sumagot si Mercedes pero alam niyang gising ito. Dahil sa mabibigat nitong paghinga. Hindi naman na siya nagtanong pa at inintindi na lamang ang pananahimik nito. Alam niyang mabigat para dito ang nangyari, lalo na't unang karanasan niyo ni Mercedes.
Kinabukasan naman ay mahimbing na tulog pa rin na si Mercedes ang una niyang nakita. Nakabalot ito sa kumot na siya mismo ang nagtabon kagabi matapos ang gabing hindi niya akalaing mangyayari. Tahimik naman siyang umupo at pinagmamasdan ang maamo nitong mukha. Pagkatapos noon ay dahan-dahan siyang lumabas ng study room niya para maghanda ng almusal. Bumalik na lang siya nang matapos na para sana gisingin si Mercedes. Sakto naman nagising na ito pagkapasok niya sa silid. Good morning. Bati niya at sinubukang ngumiti dito. Good morning din. Mahinang sagot naman nito tsaka kinuha ang mga damit nitong pinulot na niya ng magising at maingat na nilagay sa maliit na counter table sa tapat ng sofa. Here. Abot niya ng isa sa mga malilinis niyang t-shirt, kapalit ng nasira nitong blouse kagabi. Thanks. Maikling sagot naman ni Mercedes habang agad na tinanggap ang damit. Halatang naiilang pa rin ito, kagaya niya. Hindi yon ang una niyang karanasan sa ganoong klase ng sitwasyon, pero pakiramdam niya ay para siyang baguhan. Hindi niya alam kung paano siya kikilos ngayon sa harap ng babaeng unang beses niyang pinakitaan ng ganoong lambing pagkatapos. Pinagmasdan na lamang niya si Mercedes habang inaayos nito ang sarili. I wasn't rough last night, was I? Tanong niya para lang mabasag ang katahimikan sa pagitan nila. Saglit namang napatingin si Mercedes sa kanya bago umiling. Hindi naman. Bahagyang gumaan yung dibdib niya. Good. Anya. Pilit na pinasigla ang tono sa boses niya para mabasag yung pagkailang na namamagitan sa kanila. I prepared breakfast. Let's eat now. Aya niya pa. Hindi na sir. Uuwi na muna ako. Hindi ako nakauwi kagabi. At hindi rin ako nakapagsabi sa mga kapatid ko. Baka nag-aalala na sila sa akin ngayon. Tanggi naman niya. At kahit gustuhin man niyang tumutol ay hindi na niya ginawa. Tumango na lang siya. Mag-uwi ka na lang ng agahan. Marami akong niluto para sana sa ating dalawa. Hindi ko naman mauubos mag-isa yon. Ihahatid na rin kita pa uwi. Sabi pa niya na tinanguan na lamang din ni Mercedes. Sa kabilang banda naman ay nagmamadali ng umuwi si Mercedes dahil sa takot na baka umiiyak na ang mga kapatid niya sa pag-aalala sa kanya. Lalo na't hindi sanay ang mga ito na hindi siya umuuwi at hindi nagsasabi ng kung nasaan siya. Kaya kahit nasa kotse pa sila ni Callum, ay parang gusto na niyang tumalon sa kabat pagmamadali. Dito na lang sa tabi, sir. Anya kay Callum habang itinuturo ang kanto malapit sa eskinita, papasok sa bahay nila. Dito? Malapit na ba dito yung bahay niyo? Tanong pa nito habang nilingalinga ang paligid. Yes, sir. Diyan na sa looban ng eskinita yung bahay namin. Tinignan siya ni Callum na para bang hindi kumbensido. Safe ka ba dyan? Yes, sir. Safe po naman dito sa amin. Sagot naman niya agad. Alam niyang hindi mukhang safe para kay Callum ang sikip na mga bahay, ang kulang sa ilaw na poste, ang tambak na mga tanod at mga nag-iinuman sa kanto. Pero sa kabila ng itsura, kabisado ni Mercedes ang lugar. Ito ang mundong kinamulatan niya. Alright, but text me as soon as you're inside. Seryosong utos ni Callum bago siya bumaba. Opo sir, salamat po sa paghatid. Paalam niya tsaka nagmamadaling pumasok sa eskinita. Pagkababa ni Mercedes ay halos tumakbo na siya papasok sa makipot nilang eskinita. Ilang liko lang ay natanaw na niya agad ang maliit nilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Bukas ang ilaw sa loob. Nang binuksan niya ang pinto, agad siyang sinalubong ng iyakan. Ate! Sigaw ni Jeannie habang humahagulgol at agad na yumakap sa kanya. Kasunod nito ay si Makmak na pula na yung ilong at luhaan ng mga mata. At si Lori na namamaga na rin yung mga mata sa kakaiyak. Akala namin iniwan mo na kami, sumbat ni Jeannie. Nanginginig ang boses. Hindi ka umuwi kagabi, hindi ka rin sumasagot. Sorry na talaga. Naiiyak na rin siya habang niyayakap ang mga kapatid. Akala namin may nangyari na sa iyo ate. Garalgal na sabi naman ni Makmak. Wala nang dapat ikabahala. Ate's home now. Hindi ko kayo iiwan, okay? Paliwanag niya habang hinahaplos ang ibabaw ng ulo nito. Saan ka ba galing, ate? Si Lori na yung nagtanong. Sa trabaho, nagkaproblema kami kaya hindi ako nakauwi kagabi. Wala naman tayong cellphone para masabihan ko kayo. Pero ayos na, okay na yung lahat. Sagot niya. Akala namin iniwan mo na kami dahil hirap ka na sa amin. Sabi ulit ni Jeannie. Hindi ko naman gagawin yun sa inyo.
Kahit mahirap yung buhay para sa atin, ay hinding-hindi ko kayo iiwan. Sagot naman niya sa kapatid. Akala lang naman namin, ate. Si Makmak naman yung nagsalita. Cleaner sa hotel. May event kagabi kaya need mag-overnight para maglinis at mag-ayos ulit para sa susunod na event nila ngayong araw. Paliwanag niya. Pilit pang pinapakalma ang boses at natural ang kilos para hindi manghinala ang mga kapatid. Napakunot ng noo si Lori pero tumango na rin sa huli. Kaya pala hindi ka nakauwi eh. Di pagod na pagod ka, ate. Medyo, pero ayos lang. Basta't may kita tayo at may kakainin tayo araw-araw. Ate, hindi mo na talaga uulitin yun ha? Si Jeannie sa kanya. Oo, pangako. Magsasabi na ako palagi. Ayoko kayong mag-alala. Lalo na't kayo lang yung meron ako. Promise yan ha? Saad naman ni Makmak. Iniangat pa ang pinky finger para sa pangako. Promise, sagot naman niya. Pagkatapos noon ay inaya niya na ang mga kapatid na kumain ng almusal. Pinagsaluhan nila ang pinabaong pagkain sa kanya ni Calum na puro mamahalin. Bigla ay nakalimutan ng mga kapatid niya ang takot na naramdaman ng mga to dahil napalitan na yon ng tuwa sa pagkaing nakita ng mga ito. At nang oras na para bumalik siya sa trabaho, ay tsaka lang bumalik sa alaala niya ang namagitan sa kanilang dalawa ng nagdaang gabi. Para bang biglang bumigat ang hangin at muling bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mahiya, matakot o mainis. Ganun pa man, wala na siyang ibang choice kundi ang ituloy ang nasimulan na niya. Samantala, hindi naman makapag-focus si Calum sa trabaho. Kahit anong gawin niyang pagbababad sa laptop at mga papeles na nasa harapan niya, ay wala pa ring pumapasok sa isipan niya. Lagi pa ring bumabalik sa isip niya ang mga alaala ng nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Mercedes kagabi. At pakiramdam niya ay mababaliw na siya dahil doon. This isn't supposed to feel like this, Calum. Saad niya sa sarili. Napapailing pa na napasandal na lang sa upuan niya. Gusto na niyang pukpukin ang ulo niya dahil gano'n na lang yung nararamdaman niya, na para bang first time niya yon. Napamura na lang tuloy siya at tumayo na mula sa swivel chair niya. Ayaw na niya. Alam niyang wala siyang matatapos na trabaho kung puro ganun yung nasa isip niya. Ngunit bago pa man siya makalabas ng study room niya, ay natigilan siya nang marinig niya ang dahan-dahang pagbukas at pagsara ng pintuan ng penthouse niya. She's back. Anya. Alam niyang si Mercedes yon at hindi niya maiwasan ang makaramdam ng excitement. Pinipigilan niya nga lamang agad yung sarili niya dahil alam niyang hindi niya dapat nararamdaman yon. You're here. Anya sa dalaga ng kunwari ay sakto lang yung paglabas niya mula sa study room niya at ang pagdating nito. Opo sir, pasensya na po kung natagalan ako. Nagpaliwanag pa kasi ako sa mga kapatid ko kung bakit ako hindi nakauwi kagabi. Ayos lang, no worries. Pero sana nagpahinga ka na lang muna. Hindi mo naman kailangang pumunta ngayon dito. Sabi naman niya, wala rin naman po akong gagawin sa bahay kaya pumunta na rin ako dito. Sagot naman ito. Tumango naman siya. Hindi niya alam kung ano yung dapat niyang sabihin. Kumain ka na ba? Opo sir. Kakatapos lang po bago ako pumunta dito. Are you sure? Opo sir. Pinagsaluhan po namin ng mga kapatid ko yung pinabaon niyo. Napatingin naman siya sa relo niya. Kanina pang umaga yun, Mercedes. 3 oras na yung nakalipas. Pero busog pa po ako. Umiling siya. Hindi tatagal yan at magugutom ka rin mamaya. Just stay here. I'll have something prepared. At bago pa man makasagot si Mercedes ay pumunta na siya sa kusina para maghanda ng pananghalian. Sa hindi naman maipaliwanag na dahilan ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng pagkatuwa na bumalik na si Mercedes sa kanya. At sa unang pagkakataon ay ngayon niya lang nagustuhan ng pakiramdam nang hindi siya nag-iisa sa buhay. Salamat sir sa libreng pagkain. Sabi nito sa kanya pagkatapos nilang kumain. Don't mind it. And please, drop the sir and po. Calum na lang yung itawag mo sa akin. Parang hindi naman po yata pwede yon sir. Boss kita. At parang nakakabastos kung sa pangalan lang kita tatawagin. At parang ang tanda-tanda ko na kapag tinatawag mo akong sir. Tapos may po at opo pa. Hindi mo naman ako lolo, Mercedes. Pabirong sagot naman ito. Dahil naman doon ay natawa si Mercedes. Pero agad din itong tinakpan ng bibig niya na parang nahiya. Pasensya na po. Calum. Hindi talaga ako sanay, sir.
Napangiti siya. Ganito na lang. Bibigyan kita ng parusa tuwing tatawagin mo ako ng sir at magpupu ka sa akin. Parusa? Anong parusa naman? Napangisi naman siya lalo. You'll see. Natahimik naman si Mercedes saglit. Tila nag-iisip kung tatanggapin ba nito ang sinasabi niya. Paano kung hindi ko sinasadya? Minsan kasi automatic na sa akin yung sir at po. Then automatic na rin yung parusa. But don't worry, hindi naman masakit. Baka nga magustuhan mo pa eh. Nakangising sagot niya. Sa kabilang banda naman ay hindi malaman ni Mercedes kung ano yung iisipin at magiging reaksyon niya sa mga kinikilos ni Callum para sa kanya. Tila ba bigla itong naging ibang tao dahil kumpara sa ugali nito noon, para bang bumait ito bigla. Sa isang iglap ay parang hindi na ito ang lalaking nakilala niya bilang laging suplado, mapangmata at walang pake kung masasaktan ang damdamin ng iba. Ganun pa man, pasalamat na rin siya na nagbago na ang ugali nito. Dahil kasi doon ay nakakampante na siyang nakakasama niya ito. Do you have plans on moving on another place? Bigla ay tanong nito sa kanya. Ha? Wala naman. Ba't mo natanong? I can find you and your siblings a new place if you want. Bakit? So you can have a better and safe place, Mercedes. Maayos naman sa lugar namin, Callum. But it didn't look safe there for you and your siblings. Seryosong komento naman ito. Saglit siyang natahimik. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiilang sa biglaang concern na pinapakita ni Callum sa kanya at mga kapatid niya. Hindi mo naman kailangang problemahin yun, Callum. Sanay na rin naman kami sa ganoong lugar. Mahinahon niyang sagot. But you shouldn't have to be. Umiling siya. Hindi na. Ayos na talaga kami doon. At saka malapit din yun sa eskwelahan ng mga kapatid ko. Mahihirapan lang sila kung lilipat pa kami ng bahay. Paliwanag pa niya. They're all studying? Kulat na tanong ni Callum. Oo naman no. Kahit naman sobrang hirap ng buhay ay pilit ko pa rin pinapaaral silang lahat. Pangarap ko kasing mapagaan yung buhay nila balang araw. Para kahit sila na lang yung makaranas ng pagbabago sa buhay. How about you? Hanggang saan yung natapos mo? Tanong pa nito. Senior high school lang kaya bawas-bawasan mo naman yung pag-i-English mo sa akin. Hirap na kaya ako minsang intindihin ka. Reklamo niya. Inaasahan naman niya ngingisian lang siya nito at mas aasarin pa pero hindi. Hindi ka nag-college? Manghang napailing naman siya nang marinig ulit itong magtagalog. Hindi na ako nakarating doon. Hindi ko na rin sinubukan. Pagka-graduate ko ng senior high school, nagtrabaho na kaagad ako para may makain kami sa araw-araw. Bakit? Nasaan ba yung mga magulang mo? Bahagyang natigilan siya bago sumagot ngunit matatag pa rin yung boses. Wala na. Patay na silang pareho. Kaya napunta sa akin lahat. Mga kapatid ko, mga bayarin, pati mga utang na iniwan nila. Nag-iwan sila ng mga utang sa'yo? Oo, at malaki. Mga kalahating milyon din yun, pero buti na lang kahit paunti-unti, ay nakakabawas naman ako. Nasa 300,000 na lang yung natitira ngayon. Humugot siya ng malalim na hininga sabay sulyap sa kanya. Bala ko nga, yung mahigit kalahati ng kikitain ko sa'yo, ibabayad ko na kaagad doon para pagdating ng 3 buwan, mas konti na lang yung iisipin ko. Save your money. I will pay for that. Presinta pa nito. Sisitahin pa sana niya ang pag-i-English na naman ito. Pero hindi na niya nagawa dahil mas nag-focus yung isip niya sa sinabi nito. Ha? Bakit mo naman gagawin yun? To spare you from the burden. Sagot nito. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Hindi mo naman ako responsibilidad. Tutol niya pero nagkibit balikat lang sa kanya si Callum. Think of it as a bonus. Sagot nito sabay kindat sa kanya. Hindi naman na siya nag-react at napaawang na lang yung bibig. Pakiramdam tuloy niya ay binigyan pa siya nito ng utang na loob na mahihirapan siyang bayaran. Para naman mabayaran niya kahit papano ang naging kabaitan ni Callum sa kanya, ay nagkukusa na siyang kumilos sa bahay nito habang nasa office ito. Nagluluto na rin siya para pag uwi nito ay may makain na ito. Simula din noon ay mas maayos na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Hindi na sila nakakaramdam ng kahit na anong awkwardness kasama ito. At sa parte naman ng trabaho niya, hindi pa ulit nasusundan ang nangyari sa kanila nung nakaraan. Hindi niya lang alam kung dahil lang ba wala lang talagang oras pa si Callum para gawin nila yon, o hindi nito nagustuhan ang naging performance niya
nung nakaraan kaya hindi na ito umulit. Alinman sa dalawa ay wala na siyang pakialam pa. Samantala, iritadong-iritado naman si Callum dahil kanina pa siya sabik na umuwi pero hindi pa rin siya makaalis dahil kasalukuyan pa siyang nasa meeting kasama ang mga board members ng kumpanya. Annual meeting yon, ang pinakaimportanteng pagpupulong ng taon kung saan tinatalakay ang kabuuang progreso ng kumpanya. Pati na rin ang mga plano at desisyong kailangang gawin para sa mas ikakaunlad pa nito. At gustuhin man niyang tumayo na lang at umalis, hindi niya magawa. Damn it. Bulong niya habang pasimpleng sinandal ang likod sa upuan. Alam niyang naghihintay sa penthouse niya si Mercedes. At ang isipin pa lang na mag-isa ito doon buong maghapon ay lalo lang nagpapainit ng ulo niya. Do you have any further questions? Tanong niya nang matapos na sa pagsasalita ang presenter nila. Wala naman ang nagtanong pa kaya napangiti siya. Meeting adjourn, sabi niya tsaka mabilis na tumayo. Nagmamadali ka yata, iho. Harang sa kanya ng matandang member ng board. May kailangan lang kitain, sir. Is that a woman? A girlfriend perhaps? Nakangising tanong pa nito. Something like that. Ah, kaya pala abot-abot yung pagmamadali mo. Natatawang sambit ng matanda. Well, good for you, iho. It's nice to see you happy and excited. Thank you, sir. I'll see you all next week. Mabilis na paalam niya tsaka agad na lumakad diretso sa parking lot ng building nila. Pagkapasok niya ng kotse, ay agad siyang nag-seatbelt at pinaandar ang makina. Sa wakas, pauwi na siya. Habang nasa biyahe, paulit-ulit sa isip niya ang imahe ni Mercedes. Kung ano na kaya ang ginagawa nito. Kung nakatulog na ba ito sa paghihintay? O kung nagtatampo na ba ito sa tagal niyang hindi pa rin dumarating? Just wait a little longer, Mercedes. I'm coming home to you. Anya habang nakatutok sa daan yung mga mata. Pagdating naman sa penthouse niya, ay naabutan nga niya itong mahimbing na yung tulog sa mahaba niyang sofa sa salas, ay mas lalong hindi niya maintindihan ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya ngayon. Nandoon lang siya, nakatayo sa may gilid ng sofa, habang pinagmamasdan ang mahinhing mukha nito, ngunit libu-libong emosyon na agad yung nararamdaman niya. What spell did you cast onto me, Mercedes? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ito. Hindi niya alam kung ano ba talaga yung meron kay Mercedes pero simula nung mahalikan niya ito, ay para na siyang nagayuma. Hindi naman siya nakatiis na hayaan lang itong matulog sa sofa, kaya maingat niya itong binuhat at dinala sa silid niya. Ngunit hindi pa man niya ito nailapag ng tuluyan sa kama niya, ay nagmulat na ito ng mga mata. Nakauwi ka na pala, anong oras na? Tanong ni Mercedes sa kanya. 8:30 p.m. Sagot niya at inalalayan pa itong maupo ng maayos. 8:30 na? Kailangan ko na palang umuwi. May hinanda na akong hapunan mo. Hindi na siya nakatiis pa. Hinila na niya si Mercedes palapit at agad na siniil ng halik. Dahilan upang maputol ang sasabihin sana nito. I missed you today. Bulong niya pa nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagkita naman tayo kaninang umaga ah. Pautal na sagot naman ito. Halatang nabigla sa biglaang lambing niya. I know. Nakangiting sagot niya. But still, I missed you. Dagdag niya pa tsaka muli niya itong hinalikan. Sa pagkakataong yun ay mas matagal, mas madiin, at mas mapanghanap ang mga halik niya kay Mercedes na hindi naman ito tinatanggihan. Callum, mahinang sambit nito sa pangalan niya nang magsimula ng gumapang ang mga kamay niya sa katawan nito. I want you. Sagot naman niya at hindi na nagpapigil pa. Inangkin niya muli si Mercedes. Buo ang pag-aakala na sa muling pagdidikit ng kanilang mga katawan ay mapapawi ang matinding pangungulila niya dito. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil sa bawat halik, sa bawat ungol, sa bawat pagdausdos ng palad niya sa katawan nito, ay tila mas lalo lamang siyang nauuhaw. Para bang habang pinupunan niya ang sarili, ay mas lalo siyang nauubos. Hindi sapat. Hindi sapat ang pag-angkin, ang halik, o ang ilang ulit na pag-iisa nila. Dahil ang hinahanap niya ay hindi lang ang katawan ni Mercedes, kundi ang buong pagkatao nito. Isang bagay na hindi kayang masagot ng init lang ng katawan. Hindi ka na matutulog? Bulong niya kay Mercedes habang mahigpit siyang nakayakap dito. Umiling si Mercedes habang marahang inaalis ang pagkakayakap niya sa katawan nito. Kailangan kong umuwi sa mga kapatid ko.
Hindi ko na pwedeng gawin ulit yung ginawa ko noon. Mag-aalala na naman sila kung hindi ako makakauwi. Lalo't wala silang alam kung nasan ako. Sabihan mo na lang sila na mag-overnight ka sa work mo. Wala silang cellphone, Callum. Hindi ko sila masasabihan ng gusto mong gawin ko. Wala silang cellphone? Kunot noong tanong naman ito sa kanya. Wala akong pambili ng ganun para sa kanila. Ako lang yung meron dahil ginagamit ko yun sa trabaho at para makontak din ako ng mga teachers nila kung kailangan. Paliwanag nito. Natahimik naman siya at napatango na lang. At sa huli, wala siyang ibang choice kundi ang ihatid na lang si Mercedes pa uwi. Malungkot man siya na hindi niya ito makakasama buong gabi tulad ng gusto niya, ay naiintindihan pa rin niya ang sitwasyon nito bilang nakakatandang kapatid. Sa kabilang banda, hindi na talaga maitatanggi ni Mercedes na nag-iba na yung ugali ni Callum pagdating sa kanya at hindi niya alam kung matutuwa ba siya or matatakot. Ano to? Tanong niya habang binubuklat ang paper bag na inabot nito sa kanya. Pagdating niya pa lang sa penthouse nito. Regalo ko sa inyo ng mga kapatid mo. Regalo? Napataas yung boses niya sa gulat. Itong mga bagong cellphone na to? Para hindi na sila mag-alala sa'yo. Lalo na kung gagabihin ka or hindi ka makakauwi. Pero ang mahal ng mga to, Callum. Reklamo niya. Hindi niya alam kung ano yung pumasok sa isip ni Callum para gawin ang bagay na yon para sa kanya. Parang kailan lang ay binayaran nito ang utang niya. Tapos eto naman, binibigyan silang magkakapatid ng bagong cellphone. At talagang kasali pa siya kahit meron naman na siyang ginagamit na ganun. Magagamit yun naman yan ng maayos kaya wag mo nang isipin pa yung presyo ng mga yan. Hindi naman yata pwede ang ganun. Ang dami mo nang nagawa para sa amin ng mga kapatid ko. Mababaon na kami ng utang na loob sa'yo. Wala kang utang na loob sa akin. Ginagawa ko lang talaga to dahil yun yung gusto ko. Paliwanag naman ito. Grabe, ang bait mo naman. Baka sa susunod pag-aralin mo naman yung mga kapatid ko ha. Biro pa niya. Pwede naman. Sagot pa nito. Hoy, joke lang yun. Grabe ka naman. I can really do that, Mercedes. Even you. I can support you. If you want to study college. Sabi pa nito. Nagulat naman tuloy siya. Ang hirap mo namang biruin, Callum. Baka mamaya pag biniro kita ng house and lot, bigyan mo ko agad. Tumango naman ito. I can also do that. Umiling na lang siya. Pakiramdam niya ay mahihimatay na siya, kaya umiling na lang siya dito. Ngunit kung inaakala niya ay binibiro lang siya nito, ay mali siya. Dahil nakatanggap na lang siya ng tawag kinabukasan galing sa assistant nito na si Yael para sabihan siyang may scholarship na silang magkakapatid. Kaya ngayon, sa edad na 28 years old, ay nagmamojo siya para sa unang taon niya sa college. Dapat pala sineryoso ko na yung house and lot. Naiiling niyang sabi sa sarili habang binabasa ang module niya. Tapos na siya sa gawaing bahay kaya magsisimula na siyang mag-aral. Halos mapatalon siya nang bigla na lamang tumunog ang cellphone niya dahil sa tawag mula kay Callum. Hello? Nagmamadaling sagot niya sa tawag nito. Hi, busy ka ba? Wala naman akong ginagawa dito, Callum. Paano ako magiging busy? Balik niyang tanong. May bahagyang inis at ngiti sa tinig. Baka lang may kung ano kang inaasikaso. Kilala kita, hindi ka mapakali kapag wala kang ginagawa. Napatawa naman siya. Tapos na akong maglinis at nagsasagot na ako ng module ko ngayon. Bakit ka napatawag? May ipapakiusap sana ako sa'yo kung okay lang. Oo naman, ano yon? I need a document. Nasa ibabaw ng desk ko sa study room. Kailangan ko yun ngayon. Pwede akong pumasok sa study mo? Tanong niya. Nakangisi habang naaalala yung unang beses na pumasok siya sa silid na yon. Narinig niya ang mabigat na buntong hininga ni Callum sa kabilang linya. Pero halata sa boses nito ang pilit na pagpigil ng ngiti. Yes, Mercedes. You can. Malambing na sagot naman ito. Sigurado ka? Baka pagalitan mo na naman ako mamaya ha? Pang-aasar pa niya. No, I won't. And please, you've been there, remember? Or do you want me to go home and remind you? Ganting biro pa nito. May bahid ng panunukso. Bigla siyang natahimik. Hindi niya alam kung dahil ba sa kilig o dahil sa alaala na bumabalik sa isip niya. Ako? Anong gagawin ko pagkatapos noon? Sagot niya. Napahalakhak naman si Callum. Bring it here, please. Okay, kukunin ko na. Thank you. See you later. See you. Sagot niya tsaka ibinaba ang tawag. Agad naman niyang ginawa ang pinapasuyo nito.
Kinuha niya ang sinasabi nitong dokumento tsaka umalis din kaagad papunta sa office nito. Nandito na ako! Balita niya kay Callum nang nasa lobby na siya ng kumpanya nito. Okay, wait for me there. Let's have lunch together. Sagot naman ito. Sige, nakangiting sagot naman niya. Habang naghihintay ay naupo muna siya sa isang sulok doon. At hindi pa man siya nagtatagal doon ay may narinig na siyang hinihiling niyang hindi na lang sana niya narinig. May girlfriend na nga raw si Sir Callum. Narinig daw ni Tess nung nakaraan na pinag-uusapan nila ni Mr. Vasquez. Yung matandang board member. Dinig niyang sabi ng babaeng nasa likuran niya. Oo nga. Narinig ko rin niyang pinag-uusapan sa 5th floor kahapon. Tapos sabi naman ni Marisol, ay nakita niya raw si Sir last week sa Wolfgang kasama si Miss Krista, yung model. Sabi pa nung isa, baka yun yung girlfriend niya. Shucks, ang ganda-ganda nun ni Miss Krista. Kinikilig pa na sabi nung isang babae. Pakiramdam naman niya ay bigla na lamang gumuho ang loob niya. At yon ay ang mundong unti-unti pala niyang binubuo. Mundong akala niya ay para sa kanilang dalawa ni Callum. Sila lang at walang ibang kasali. Bago pa man siya tuluyang mag-collapse ay tumayo na siya at naglakad papunta sa receptionist. Hazel, tawag niya. Kilala niya ito. Uy Mercedes, napadalaw ka. Pilit nang ngumiti naman siya at inabot ang envelope na ipinapakuha ni Callum. Pakibigay kay Sir Callum. Pakisabi hindi ko na siya nahintay dahil may emergency ako. Pakiusap pa niya. Kay Sir Callum? Tumango naman siya. Oo, pasuyo na lang. Sige, salamat. Anya tsaka umalis na. Ang gaga mo naman para umasa Mercedes. Malamang, mas pipiliin nun yung ka-level niya. Mabait lang talaga siya sa'yo. Naging mabait lang siya tapos ikaw naman asang-asa agad. Sermon niya sa sarili. Hindi niya akala na darating siya sa puntong yon, na talagang mahuhulog ang loob niya kay Callum. Kahit na ang linaw-linaw naman na kontrata lang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Pampalipas oras ka lang niya Mercedes. At ngayon natapos na siyang maglaro. Hindi ka na niya kailangan. Nahanap na niya ang babaeng mahal niya at hindi ikaw yun. Sabi niya pa sa sarili kahit na sobrang sakit na ng nararamdaman niya. Hindi man niya gusto at paulit-ulit man niyang itinatanggi sa sarili niya. Pero unti-unti na talaga siyang nahulog kay Callum. Minahal na niya ito kahit hindi niya naman dapat yun ginawa. Samantala hindi naman maiwasang mag-alala ni Callum para kay Mercedes. Hindi na niya ito naabutan kanina sa lobby ng opisina niya dahil umano sa emergency na kailangan nitong puntahan. At ngayon nga na tinatawagan niya ito para mangumusta ay hindi naman ito sumasagot sa mga tawag niya. Nakakaila na siya ngunit ni isa sa mga yon ay wala man lang itong sinagot. Kaya naman kahit hindi sigurado ay sinubukan na lang niya itong puntahan sa bahay nito. Nagtanong-tanong na lang siya sa mga kapitbahay nito para matuntun niya ang eksaktong bahay nito. Agad namang nagkasalubong ang mga kilay niya nang makitang maayos lang naman yung mga kapatid nito na para bang walang emergency na nangyari. Ayaw naman niyang manghimasok kaya imbis na kumprontahin ang mga ito, ay mas minabuti na lang niyang umuwi. Hinintay na lamang niyang bumalik si Mercedes sa penthouse niya para kausapin na lang niya ito ng diretso. Ngunit hindi naman yun nangyari dahil ramdam niya ang pag-iwas nito sa kanya. May problema ba tayo? Tanong niya ng 3 araw na yung nakalipas ay ganun pa rin ito. Bakit naman tayo magkakaproblema? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam pero ramdam ko yung pag-iwas mo sa akin. Ha? Hindi naman kita iniiwasan, Callum. Natatawang sagot naman niya. 3 days, Mercedes. 3 araw mo na akong hindi kinakausap. 3 araw na ni hindi mo ako matignan sa mata. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Tanong niya pero inilingan lang siya nito. Hindi kita iniiwasan at lalong hindi ako galit sa'yo. Baka guni-guni mo lang yan, Callum. Masyado ka kasing nagpakasubsob sa trabaho mo. Ayan tuloy, nananaginip ka na ng gising. Sagot naman ito sa kanya. Guni-guni? Hindi makapaniwalang tanong niya. Habang pakiramdam niya ay parang nababaliw na siya sa kakaisip kung may nagawa ba siyang hindi nito nagustuhan. Ang iniisip naman nito ay nagdidelusyonal naman siya dahil sa kakatrabaho. Yup, magpahinga't mag-relax ka na rin kasi minsan. Saad pa nito. Hindi na lamang siya umimik pa at tumango na lamang. Tumalikod na rin siya at hindi na nagpaalam pa na papasok na sa silid niya. Ganon ang naging eksena nila sa mga sumunod pang mga araw.
Ilang araw na rin tuloy siyang iritado sa lahat. Sir, may I ask you something? Alanganing tanong sa kanya ni Yael. What is it, Yael? Have you heard about the rumor circulating around the office? And what does that rumor have to do with me? Tanong niya rin pabalik. It's about you, sir. About me? Kunot noong tanong niya. The rumor was you now have a girlfriend. Saad pa ni Yael. A girlfriend? Yes, sir. It started when one of our employees heard your conversation with Mr. Vasquez. Aside from that, another employee said that she saw you dining in a restaurant with Miss Krista. Kwento pa nito sa kanya. Napakunot noon naman siya. Krista? Yes, sir. That made them think she's your girlfriend. She's not. Kailan ba nagsimula ang chismis na yan? About a week ago, sir. Sagot naman ito. Para namang may kung anong bigla na lang nag-click sa isip niya. At bigla na lamang niyang naisip na pwedeng konektado ang usap-usapan na yon sa naging pakikitungo sa kanya ni Mercedes ngayon. Mabilis siyang napatayo sa kinauupuan niya tsaka hinarap si Yael. Publish a statement and deny any romantic connection between Miss Krista and I, Yael. Do it now. Utos pa nito. Noted, sir. Sagot nito at agad na sinunod ang utos niya. Habang siya naman ay nagmamadali ring umuwi para makausap si Mercedes. Imposible man at malaki yung chance na mali siya ng inaakala ay gusto pa rin niyang subukan na kausapin ulit ito para malaman na rin niya kung may pag-asa ba siya sa puso nito. Mercedes, tawag niya nang maabutan nitong abala sa pagsasagot ng module nito. Ang aga mo, may kailangan ka ba? Gulat na tanong naman ito sa kanya. Narinig mo ba yung usapan nila sa office? Diretsong tanong naman niya. Napakunot noon naman ito ngunit hindi nagsalita ng kahit na ano. Yung sinasabi sa office na may girlfriend na raw ako. Na girlfriend ko daw si Krista? Humakbang siya papalapit palalo kay Mercedes habang hindi naman ito kumukurap sa paninitig sa kanya. Narinig mo, diba? Tanong niya pa. Dahan-dahan naman itong tumango. Narinig ko sa lobby nung pinapunta mo ko para ihatid yung naiwan mong document. And that's why you've been avoiding me this past few days. Kastigo niya pa. Umiling naman ito. Hindi. Sinabi ko naman na diba? Don't lie to me. Putol niya pa sa sinasabi nito. Hindi naman na ito nakasagot muli kaya tinuloy na lang niya ang ginusto niyang sabihin. It was you. Ikaw yung tinutukoy ko sa meeting na yon. Kung bakit palagi ako nagmamadaling umuwi. It's you, Mercedes. Pag-amin niya. Nanlaki naman yung mga mata nito dahil sa gulat sa narinig mula sa kanya. Ngunit nagpatuloy pa rin siya. Ikaw yung tinutukoy ko. Ikaw yung girlfriend na sinasabi nila. At least in my head. Kasi hindi mo pa ako sinasagot. Kasi hindi pa malinaw sa atin ang lahat. Ikaw na yun para sa akin, Mercedes. I was hoping na darating yung araw na aaminin ko ta sa'yo ng maayos. At hindi sa ganitong sitwasyon. Pero eto na tayo. I fell for you, Mercedes. Hard and deep. And I'm scared as hell because I don't know what you might feel about me. Pero kung mas pipiliin mong iwasan ako, then please sabihin mo na. Huwag mo na akong paabutin sa punto na ako na lang yung lumalaban dito. Kalum, I don't need a perfect answer. I just need the truth. Kasi ako, eto na yun. This is me. Telling you I want you in my life, Mercedes. Gusto kita. Mahal kita. Mahal mo ko? Bakit? Tanong nito sa kanya. Bakit hindi? Balik tanong niya. Kalum, mahirap lang ako. Marami din akong problema. Naiiyak na sabi naman ito. So I don't mind sharing my wealth with you. And you sharing your burdens with me. Sagot niya tsaka tuluyan ng lumapit dito. Mahal kita, Mercedes. Anya habang hawak-hawak ang magkabilang pisngi nito. Mahal din kita, Kalum. Umiiyak na sagot nito. Para namang sasabog ang puso niya sa narinig. Hindi niya akalain na kayang-kaya siyang bigyan ng nag-uumapaw na kaligayahan ng tatlong salita na yon. Hindi naman na siya nakapagsalita pa at niyakap na lang ng mahigpit si Mercedes. Hindi man niya inakala na ito yung magiging dulo ng dapat ay kasunduan lang nila, ay hinding-hindi naman niya ito ipagpapalit sa kahit anong bagay. Hindi na rin siya naghahangad ng iba. Si Mercedes na ang gusto niya, ang pinakamamahal niya. Sapat ito para sa kanya. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Mercedes ay parang isang panaginip ang lahat.
Hindi pa rin siya makapaniwala na pareho sila ni Callum ng nararamdaman na mahal siya nito at tanggap ng buo kung sino siya. Pinost mo talaga to? Tanong habang nakatingin sa litratong pinost ni Callum sa mismong Instagram account nito, kung saan makikita silang magkasama at may caption pa na love of my life. Para alam nila kung sino talaga yung mahal ko. Casual na sagot ni Callum na para bang maliit na bagay lang ang pag-amin niyang yon sa publiko. Pagchichismisan ka lalo niyan. Biro niya habang naiiling. Okay lang. At least this time, yung tamang babae na yung pinag-uusapan nila. Ang ganda kaya ni Miss Cuesta. Panunukso pa niya. Wala nang mas gaganda pa sa'yo para sa akin, Mercedes. Ikaw lang. Hindi na niya napigilan pa ang mapangiti sa kilig. Ganyan ka na ba kapatay na patay sa akin? You have no idea, baby. Sagot ni Callum habang tinititigan siya ng mariin. Talaga lang ha? Ganun mo ba ako kamahal? Hamon niya pa ng may ngiti. I'm so in love. I want to marry you now. Ha? Pero hindi nang umiti si Callum. Sa halip, seryoso itong humawak sa kamay niya. Kung handa ka na, at gusto mo na rin, gusto ko na sanang hingin yung oo mo, Mercedes. Pakasalan mo na ako. Pero Callum, na hindi pa nga tayo isang araw bilang magkasintahan. Halos hindi siya makapaniwala. Kailangan pa ba nating patagalin pa? Kung sigurado na ako sa'yo? Ang tanong, ikaw ba? Sigurado ka na ba sa akin? Napatingin siya sa mga mata nito. Hindi na niya kailangan pang magduda. Sigurado na rin ako. Pero yung mga kapatid ko, Callum, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Hinaplos ni Callum ang pisngi niya. At sino bang nagsabing pababayaan mo sila? Pamilya mo sila, Mercedes. At ngayon na tayo na, pamilya ko na rin sila. Hindi mo kailangang sariliin lahat yung pinagdadaanan mo. Nandito ako, kasama mo ko. Tutulungan kita sa lahat. Napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya at pasasalamat. Thank you, Callum. Salamat sa pagmamahal mo. Saad niya tsaka mahigpit itong niyakap. Masaya siya. Sobrang saya. Marami man siyang pinagdaanan na paghihirap sa buhay niya, ay hindi na niya yon ipagtatampo pa sa tadhana. Bagkos, nagpapasalamat pa siya na lahat ng sakit, pagod at luha ay naranasan niya. Dahil kung hindi niya yon pinagdaanan, malamang ay hindi niya rin mararanasan ang kaligayahang meron siya ngayon. Sobra-sobra rin ang pasasalamat niya sa pagdating ni Callum sa buhay niya. Hindi man naging maganda ang simula ng kwento nilang dalawa, nagkaroon naman ito ng panibagong simula. Mas maganda, mas totoo at puno ng pag-ibig. At ngayon, magkasama nilang haharapin ang bawat umaga. Magkaagapay sa tagumpay at sa pagbuo ng pamilya at sa bawat hamon ng buhay. Dahil pareho silang sigurado na ang istorya nila, kahit saan man ito nagsimula, ay uukit ng isang masayang wakas. At higit sa lahat, isang pagmamahalan na walang katapusan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Callum at ni Mercedes. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.